King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1468. Ang Burning Heaven Sea. Dapat pwede. Napakalakas ng pakiramdam ni Zhao Fang. Nang i-activate niya ang kanyang Dream God Eye at sumanib sa mundo ng Ancient Dream Realm, naramdaman niya na mayroong isang uri ng koneksyon sa pagitan ng dalawa. Sa sandaling ito, hindi lang niya nadagdagan ang saklaw ng kanyang kontrol ng higit sa 10 beses, naramdaman din niya ang mga lugar na mas malayo, kahit na ang kanyang kakayahang kontrolin ang mga lugar na iyon ay hindi malakas. Kung gusto kong pinuhin ang Ancient Dream Realm, dapat mas madali kung gagawin ko ito sa pamamagitan ng Dream God Eye. Determinado si Zhao Fang pagkatapos ng ilang pag-iisip. Swish! Siya ay bumangon at tumungo ng mas malalim sa Ancient Dream Realm. Pagkatapos lamang niyang magsimulang makatagpo ng maraming mga sinaunang lahi na antas ng God ay nagsimula siyang bumagal. Sa kanyang paglalakbay, narating niya ang isang nagyayelong lambak ng bundok. Mabilis na bumaba ang temperatura sa loob ng lambak. Tao, ang lakas ng loob mong panghimasukan ang teritoryo ko. Isang malamig at masasamang boses ang lumabas mula sa malamig na fog, isang lamig na direktang tumagos sa kaluluwa ni Zhao Fang. Swish! Ang lightning soul body ni Zhao Fang ay agad na kumaluskos ng kidlat na pumawi sa ice energy na ito. Swish! Sa sandaling ito, isang gray-white na multo ang lumitaw sa harap ni Zhao Fang. Ika-44 sa 10,000 races, ang Ice Soul Race. Nakilala ni Zhao Fang ang kanyang sinaunang lahi sa isang sulyap. Ang Ice Soul Race ay ang parehong uri ng lahi sa Ancient Soul Race, isang bihasa sa soul daw. Ang mga kaluluwang katawan ng lahi na ito ay naglalaman ng enerhiya ng yelo, na ginagawa silang sanay sa parehong depensa at opensa. Ang miyembro ng Ice Soul Race na ito ay isang First Heaven God Lord. Sa mga tuntunin ng pag-atake ng kaluluwa, maaari itong magbanta sa isang peak First Heaven God Lord. Mawala. Lumakas ang soul intent ni Zhao Fang, sumanib sa Ancient Dream Realm. Sa sandaling ito, ang rehiyong ito ng mundo ay nasa ilalim ng kontrol ni Zhao Fang. Ang enerhiya ng mundo ay nagpalakas ng lakas ni Zhao Fang habang ang eksperto sa Ice Soul Race ay mahigpit na pinigilan. Boom! Isang malakas na soul intent ang nagpasabog sa Ice Soul Race expert palabas ng lambak. Ito ang lugar. Pipino ko ang Divine Kingdom at babuuin ko ang core. Matapos gawin ang desisyong ito, sinimulan niyang ilabas ang Eye Intent, na sumanib sa kanyang soul intent sa isang Eye of Heaven. Buzz! Kinuha ni Zhao Fang ang divine power mula sa kanyang God Altar, pinagsama ito sa kanyang soul energy, at ang enerhiyang ito ay sumanib sa nakapalibot na mundo. Napakadali. Nagulat si Zhao Fang. Ang pagpino sa isang divine power ay tumagal lamang ng kaunting oras kung ihahambing sa paglikha ng isang divine kingdom, ngunit ngayon lang, natuklasan ni Zhao Fang na ang kanyang divine power at enerhiya ng kaluluwa ay napakadaling sumanib sa dimensyong ito. Magpatuloy. Natuwa. Ipinagpatuloy ni Zhao Fang ang proseso ng pagpino. Kahit na ang proseso ng pagpino ay mas madali kaysa sa inaasahan, ang Ancient Dream Realm ay mas malaki kaysa sa mga tipikal na Divine Kingdoms. Ginugol niya ang mga sumunod na araw sa pagpino sa Ancient Dream Realm. Ang proseso ng pagpino ay medyo mas hinihingi pagdating sa pagkontrol sa enerhiya ng kaluluwa ng isang tao. Kaya ito rin ay isang paraan upang mapanatag ang soul intent ng isang tao. Sa kalahating taon, nagawa ni Zhao Fang na dalhin ang kanyang soul intent sa tuktok ng First Heaven. Sa oras na ito, pinino niya ang ikasampu ng Ancient Dream Realm. Lahat ng nasa ikasampung ito ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Dinala ni Zhao Wan ang kanyang hukbo sa Ancient Dream Realm sa lugar na ito at muling itinatag ang kanilang base. Ang rehiyong nipino ni Zhao Fang ay maaaring ituring na sentro ng Ancient Dream Realm, at ang Heaven Earth Yuan Qi at mga mapagkukunan dito ay mas marami. Kaya binalak ni Zhao Fang na itayo ang core ng Divine Kingdom dito. Pagkalipas ng 2 taon, ang kalahati ng Ancient Dream Realm ay napino. Isang araw, nagpasya si Zhao Fang na magpahinga sandali. Ang patuloy na paggamit ng enerhiya ng kaluluwa upang pinuhin ang Ancient Dream Realm ay nagkaroon ng napakalaking epekto sa isip ng isang tao. Dahil sa sandaling tumigil siya sa pagpipino, nagpasya si Zhao Fang na maghanap ng kayamanan sa lugar na kanyang pinino. Kinuha niya ang mga pamana ng iba't ibang laki.
Karaniwang wala sa mga pamana na ito ang kailangan ni Zhao Feng, ngunit maaaring ibigay ang mga ito para maasa at palakasin ang kanyang hukbo sa Ancient Dream Realm. Sinimulan din ni Zhao Feng na hatiin ang mga lugar upang masimulan niya ang pagpapalaki ng mga mapagkukunan. Pagkaraan ng ilang araw, umalis si Zhao Feng sa Ancient Dream Realm at bumalik sa spiritual race. Anong nangyari? Sa pag-scan sa lugar gamit ang kanyang divine sense, natuklasan ni Zhao Feng na mas kaunti ang mga pangunahing disipulo ng spiritual race kaysa karaniwan. Medyo kakaiba din ang mood sa spiritual race. Pumunta si Zhao Feng sa ipinagbabawal na lugar para hanapin ang second elder. Ang balita ng iyong pagbabalik sa spiritual race ay malamang na lumabas. Napabuntong hininga ang second elder. Kahit papaano, nalaman ng ilang intelligence organization na bumalik si Zhao Feng sa spiritual race. Maraming mga paksayo ng Ziling Zone at ang mga nakapaligid na zone ay nagsimulang bantayan ang spiritual race, parehong hayag at palihim. Hindi nila hayagang aatakihin ang spiritual race, ngunit lihim silang nakikibahagi sa maliliit na aksyon. Halimbawa, maaari nilang salakayin ang mga disipulo ng spiritual race na lumabas upang makakuha ng impormasyon tungkol kay Zhao Feng. Mayroong kahit ilang mga eksperto kamakailan na sinubukang makalusot sa spiritual race. Natagpuan ng spiritual race ang marami sa kanila, ngunit ang ilan sa kanila ay maaaring nakapasok. Natahimik si Zhao Feng, ang kanyang ekspresyon ay madilim. Kung ito ay magpapatuloy, ang spiritual race ay mawawala at hihina, at sa sandaling ito ay umabot sa isang tiyak na punto, isang malaking insidente ang maaaring mangyari. Ang spiritual race ay dumaan lamang sa isang digmaan at kagagaling lamang sa pagbawi at muling pag-unlad. Ngunit ngayon, kung magpapatuloy ito, kahit na walang ginawa ang ibang paksayon, gagawin ng Blazing Gold Race. Second Elder, sa ilang sandali, lalabas na ako para maasa ang sarili ko. Mariing sabi ni Zhao Feng. Zhao Feng, talagang hindi. Ang pag-alis sa spiritual race ay masyadong mapanganib. Ngumuso ang second elder. Si Zhao Feng ay miyembro ng spiritual race at siya rin ang may hawak ng ninth god eye. Kung hahayaan siyang mag-mature, magiging god king siya. Sa koneksyon ni Zhao Yufei kay Zhao Feng, kahit na ang spiritual race ay hindi maaaring maging isang sacred land, aani pa rin ito ng napakalaking ani. Kaya, ang paninindigan ng spiritual race ay upang protektahan si Zhao Feng. Ngunit ang spiritual race ay walang kakayahang protektahan si Zhao Feng. Nakikita ng second elder na ginawa ni Zhao Feng ang desisyong ito dahil ayaw niyang mabigatan ang spiritual race. Ang bawat eksperto ay dapat lumakad sa isang landas na nababalot ng mga tinak at basang-basa ng dugo. Malamig na sabi ni Zhao Feng. Hindi siya maaaring manatili sa spiritual race magpakailanman. Bukod dito, ang isang tunay na dalubhasa ay hindi gumawa ng landas sa pamamagitan ng pag-iisa, ngunit sa pamamagitan ng pagpatay at kamatayan. Sa labas, maraming tao ang gustong kunin ang kanyang ninth god eye. Hindi magiging magalang si Zhao Feng. Ang mga taong gustong kunin ang kanyang god eye ay magiging stepping stones na gagamitin niya para lumakas. At saka, kailangan kong hanapin ang aking munting pasang magnanakaw. Si Zhao Feng ay tila walang magawa. Nang magising ang kanyang god eye at siya ay nakatulog, ginamit niya ang thought teleportation na kakayahan upang bumalik sa continent zone, ngunit nawala ang maliit na pasang magnanakaw sa daan. Ang munting pasang magnanakaw ay isang Heaven's Legacy Cat, at kung matuklasan ito ng isang taong nakakaalam ng sikreto ng Heaven's Legacy Cat, ito ay nasa panganib. Siyempre, naniniwala si Zhao Feng na ang magnanakaw na pusa ay may mas magandang oras kaysa sa kanya. Napakahusay. Mag-ingat ka. Nakita ng second elder na imposibleng pabulaanan ang mga salita ni Zhao Feng, at mas hinangaan niya ang saloobin ni Zhao Feng. Bumalik si Zhao Feng sa kanyang tirahan at inayos ng kaunti ang mga bagay bago palihim na umalis sa spiritual race. Sa antas ni Zhao Feng, tanging ang second heaven god lord lang na may kasanayan sa soul daw o space daw ang makakatunten sa kanya, at malinaw na ang second heaven god lord ay hindi personal na magtatago malapit sa spiritual race para pangasiwaan ang mga bagay-bagay. Kaya, maayos na umalis si Zhao Feng sa spiritual race nang walang nakakaalam kung hindi man. Kalahating buwan pagkatapos niyang umalis, ipinahayag ng second elder na nakaalis na si Zhao Feng. Siyempre,
Gusto ito ni Zhao Fang. Sa sandaling kumalat ang balitang ito, ang mga nagta-target sa spiritual race ay bumaba sa bilang. Pagkalipas ng 3 buwan, lumabas si Zhao Yufei mula sa kanyang pag-iisa. Nang malaman na nakaalis na si Zhao Fang, nagpa siya siyang lumabas at sanayin ang sarili. Ginawa ng second elder ang lahat para hikayatin siya kung hindi man, ngunit walang resulta. Ito ay dahil nangako si Zhao Yufei na hindi siya lalabas para hanapin si Zhao Fang, kundi para hasain ang sarili. Lumipas ang 3 taon pagkatapos ng pag-alis ni Zhao Fang. Mayroong patuloy na balita tungkol sa paglitaw ni Zhao Fang sa lugar na ito o sa lugar na iyon, ngunit walang nakakaalam kung ang mga ulat na ito ay totoo o gawa-gawa lamang. Sa Chanhae Zone, sa isang lubhang mapanganib na ipinagbabawal na lupa na kilala bilang Burning Heaven Sea, ang lahat ng nakikita sa pagitan ng langit at lupa ay gintong pulang apoy. Parang nagliyab ang buong mundo. Anumang bagay sa labas na papasok ay sasalakayin ng walang katapusang apoy. Nabalitaan na ang Second Heaven Godlord ay pumasok sa Burning Heaven Sea ng isang beses at inatake ng isang Godlord level Yao God. Bagamat sa huli ay nagtagumpay sila sa pagpatay sa Yao God na iyon, sila ay tuluyang nasakop ng apoy. Hindi mapatay ang hindi maapula na apoy na ito, ang Godlord ay naging bahagi ng Burning Heaven Sea. Isang araw, isang batang may pilak na buhok ang naglalakad sa Burning Heaven Sea, isang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Ang taong ito ay walang iba kundi si Zhao Fang. Pagkatapos umalis sa spiritual race, pumunta siya sa Godlord level Forbidden Grounds ng iba't ibang major zone. Ang mga ipinagbabawal na lugar na ito ay walang mga tao, kaya malamang na hindi siya matuklasan. Magagawa rin ni Zhao Fang ang kanyang sarili sa mga lugar na ito. Sa huling 3 taon, napunta siya sa 5 bawal na lugar. May isang ipinagbabawal na lupa na tinatawag na Blood Soul Hell na pinakamapanganib. Kaunti lang ang alam ni Zhao Fang tungkol dito at tumalon hanggang sa gitna nito, kung saan siya ay inatake ng walang katapusang bahan ng mga nagngangalit na Blood Gods. Mayroong kahit isang Third Heaven Blood God na pinilit si Zhao Fang na gumamit ng makapangyarihang mga diskarte upang siya ay umatras. Pagkatapos ng karanasang iyon, inalis ni Zhao Fang ang kanyang pagmamataas. Ang Ancient Desolate Realm of Gods ay napakalawak, at maraming ipinagbabawal na lupain kung saan kahit ang mga God Kings ay hindi nang ahas na makipagsapalaran. Kaboom! Dahan-daang dumaan si Zhao Fang sa dagat ng gininto ang pulang apoy. Hindi siya nag-focus sa pagpino ng kanyang katawan, kaya medyo malaki ang epekto sa kanya ng Burning Heaven Sea. Ang mga apoy na ito ay medyo espesyal. Habang nararanasan niya ang mga apoy na ito, hindi niya maiwasang pag-isipan ang kalikasan nito. Ang mga apoy na ito ay napakalakas, ngunit medyo pamilyar din sila. Boom! Biglang nagmula sa malayo ang malalakas at nakakaalab na alon ng enerhiya. Lumakas ang apoy, at pagkatapos ay isang gintong ibong apoy ang sumalakay. Ang mga nilalang na naninirahan sa Burning Heaven Sea ay walang pag-aalinlangan na nakapagbigay ng napakalaking kapangyarihan. Ang apoy ay tila dumami sa kabangisan, na nagbibigay ng mas malaking presyon kay Zhao Fang. Chaos Origin Divine Sword. Si Zhao Fang ay bumuo ng isang malapad na pilak na espada sa kanyang kamay at umatake. Ang layunin niya ay pasiglahin ang kanyang katawan, kaya sa mga panahong tulad nito, maglalagay si Zhao Fang ng limitasyon sa kanyang sarili upang mapakinabangan niya ang epekto ng kanyang pagsasanay. Boom! Bang! Hinampas ni Zhao Fang ang kanyang makapangyarihang Chaos Origin Divine Sword sa gintong ibon. Ang ibong apoy ay nasa First Heaven, at ito ay napakalakas sa loob ng Burning Heaven Sea, ngunit sa pamamagitan lamang ng Chaos Origin Divine Sword, si Zhao Fang ay nagkaroon ng napakalaking kalamangan. Ito ang resulta ng kanyang pagsasanay nitong mga nakaraang taon. Biglang may napansin si Zhao Fang na kakaiba. Isang hindi maayos na daloy ng enerhiya ng Chaos Origin ang biglang pumalibot sa kanyang katawan, na ikinubli ang kanyang hitsura. Isang pulang figure ang biglang lumitaw sa apoy sa kanyang kanan. Mamatay. Ang pulang figure ay sumugod kay Zhao Fang at inihagis ang isang napakalaking palad ng apoy. Maging ang ibong apoy na nakikipaglaban kay Zhao Fang ay natakot at tumakas. May nakatunten ba sa akin? Lumubog ang mga mata ni Zhao Fang. Ito ay lohikal na imposible. Hindi pa siya nakatagpo ng ganito noon,
Ngunit ngayon, sa gitna ng Burning Heaven Sea, siya ay tinambangan ng isang Godlord. King of Gods, Kabanata 1469. Vermilion Bird Pavilion. May nakatunten ba sa akin? Nanlalabo ang mga mata ni Zhao Fang. Ito ay lohikal na imposible. Wala siyang napansing kakaiba bago pumasok sa Burning Heaven Sea, ngunit ngayong nagsasanay siya sa gitna ng Burning Heaven Sea, tinambangan siya ng isang Godlord. Bukod dito, ang umaatake sa kanya ay may lakas na hindi maaaring maliitin at bihasa pa sa isang Law of Fire. Sa kapaligiran ng Burning Heaven Sea, ang Godlord na ito ay gumamit ng walang katulad na kapangyarihan. Mamatay. Isang pulang buhok na matanda ang lumabas mula sa pulang ilaw, ang kanyang mga mata ay mabisyo. Kaboom! Ang kanyang mga palad ay nagpaputok ng sunod-sunod na nagliliyab na palad, na nagpakilos sa walang katapusang apoy ng Burning Heaven Sea. Sa isang sulyap, tila maraming malalaking bundok na nasusunog ang papunta sa kanya. Hinawakan ni Zhao Fang ang kanyang Chaos Origin Divine Sword at mabilis na pinaandar ang kanyang Chaos Heaven Void Ring. Swish! Boom! Boom! Inihagis niya ang kanyang Chaos Origin Divine Sword sa mga palad ng apoy. Para naman sa mga pag-atakeng iyon na hindi niya nasagot sa tamang panahon, ipinasipsip niya ang Chaos Heaven Void Ring. Sa mapanganib na ipinagbabawal na lupang ito kung saan ang nakapalibot na kapaligiran ay puno ng malakas na enerhiya, ang Chaos Heaven Void Ring ay maaaring patuloy na sumipsip ng enerhiya at magbigay ng kapangyarihan sa sarili nito. Whoosh! Matapos mapaglabanan ang unang pag-atake mula sa pulang buhok na Elder, sinubukan ni Zhao Fang na humiwalay sa Elder. Hindi pa tayo nagkikita. Baka napagkamalan ako ni Sir na iba. Tiningnan ni Zhao Fang ang kalaban na ito at mahinahong nagtanong. Naramdaman niya na ang pulang buhok na Elder na ito ay purong gustong patayin siya, hindi agawin ang Ninth God Eye. Kilala man kita o hindi, hindi mahalaga. Ang pulang buhok na matanda ay umungol bago muling sumulong. Swish! Isang mahabang sable ng nagniningas na ulap ang lumitaw sa kanyang kamay, na kumikinang sa nakakapasong liwanag. Sa nakaraang sagupaan, naramdaman ng red-haired elder ang tunay na antas ng lakas ni Zhao Fang. Ang pag-unawa na ang kalaban na ito ay mas mahirap harapin kaysa sa una niyang naisip, kinuha niya ang kanyang pinakamataas na kalidad na divine artifact. Swoosh swoosh! Ang sable ay nagpaputok ng nagliliyab na mga sinag ng liwanag, mga ilog ng apoy na umaagos sa buong mundo. Malamig na bamantong hininga si Zhao Fang. Mula sa tugon ngayon, napagtanto niya na ang pulang buhok na elder na ito ay hindi dumating para sa Ninth God Eye. Maaaring may iba pa siyang dahilan kung bakit gusto siyang patayin, o marahil ay nagustuhan lang niya ang pumatay ng mga tao. Ngunit dahil gusto siyang patayin ng matanda, hindi na kailangang mag-aksaya pa ng oras si Zhao Fang sa pag-uusap. Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Ang malawak na Chaos Origin Sword sa kanyang kamay ay nagsimulang kumalusko sa enerhiya ng Tribulation Lightning. Sa isang iglap, ang Chaos Origin Divine Sword ay ganap na natabunan ng kidlat, na ginawa itong Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Boom! Sa isang laslas, ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword ay nahati sa dagat ng apoy. Naalarma ang pulang buhok na matanda. Ang divine power na ginamit ni Zhao Fang ngayon ay lubhang kakaiba. Boom! Bang! Crash! Ang bolt ng enerhiya mula sa Chaos Origin Tribulation Lightning Sword ay tumama sa isa sa mga flame blades at agad itong naputol sa dalawa. Bukod dito, habang kumukuha ng enerhiya, ang Chaos Origin Tribulation Lightning Bolt ay sumisipsip din ng enerhiya upang palakasin ang sarili nito. Kling! Klang! Ikinaway ng pulang buhok na elder ang kanyang Fire Cloud Saber, na winasak ang atake ni Zhao Fang. Ang taong ito. Nag-isip ang pulang buhok na elder. Sa sandaling ito, isang malakas na enerhiya ang lumitaw sa likod ni Zhao Fang. May galing sa Swift Wind Gate. Umatras. Napangiwi ang pulang buhok at agad na tumakas. Hindi nagtagal, dumating ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asol na damit. Kung nagawang talunin ni Good Sir ang Crimson Elder ng Vermilion Bird Pavilion, tiyak na mayroon kang kakaibang lakas. Sa ang paksayon ang mabuting Sir ay isang Godlord. Marahil ay narinig ng isang ito ang iyong kabantugan.
Nakangiti ang lalaking nakasuot ng Asher, naglabas ng nakakapreskong aura sa gitna ng Burning Heaven Sea. Ang isang ito ay si Zhou Wang, isang bagong advanced na Godlord na nagkataong dumaan sa lugar na ito. Sa ilang kadahilanan, bigla akong inatake ng Crimson Elder ng Vermilion Bird Pavilion. Hindi sinabi ni Zhao Fang ang kanyang tunay na pangalan, sa halip ay ginamit niya ang kanyang clone habang siya ay naghahanap ng impormasyon. Gusto niyang malaman ang sitwasyon pagkatapos nitong biglang umalis si Crimson Elder. Ang mga tao ng Vermilion Bird Pavilion ay may napakarahas na kalikasan, at nasisiyahan silang pumatay ng mga tao at nagnakaw ng kanilang mga kayamanan. Kung hindi tututol si Good Sir, maaari kang bumisita sa aming Swiftwind Gate. Nakangiti ang lalaking nakasuot ng Asher habang nag-issue ng imbitasyon kay Zhao Fang. Dapat tumanggi ako. Dumadaan lang ako at wala akong balak magtagal. Tumanggi si Zhao Fang. Bago pa man dumating ang lalaki, napansin siya ng Dream God ay ni Zhao Fang. Sa oras na iyon, ang mga mata ng lalaking ito na nakasuot ng Asher ay walang awa at may bahid ng hangarin sa pagpatay, ngunit nang maglaon, napansin ng lalaki na nakikipaglaban si Zhao Fang sa Crimson Elder, kaya binago niya ang kanyang ekspresyon. Narinig lang ni Zhao Fang ang mga pangalan ng Vermilion Bird Pavilion at Swiftwind Gate, ngunit kaunti lang ang naiintindihan niya tungkol sa mga ito. Dahil iyon ang kaso, magpapalam na muna ako. Gayunpaman, malapit na si Good Sir sa gitnang rehiyon ng Burning Heaven Sea. Kung magpapatuloy ka ng mas malalim, kahit isang First Heaven Godlord ay hindi makakatagal sa apoy. Nagpakita ang lalaki ng mainit na ekspresyon sa pamamagitan ng babala kay Zhao Fang. Palam. Sa walang pakialam na palam na ito, dahan-daang lumayo si Zhao Fang sa lalaki. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpatuloy ng mas malalim sa Burning Heaven Sea, sa halip ay piniling manatili sa labas at obserbahan ang sitwasyon. May kakaiba ba sa lugar na ito? Medyo nalilito si Zhao Fang. Ang Vermilion Bird Pavilion at Swiftwind Gate ay mga 5-star na paksayon ng Chanhae Zone, ngunit bakit ang mga Godlord experts ng mga 5-star na paksayon na ito ay magtitipon sa Burning Heaven Sea? Sa maingat na pagmamasid, naramdaman niya ang maraming mahinang divine power aura sa loob ng Burning Heaven Sea. Malinaw na medyo kakaunti ang mga tao sa Burning Heaven Sea nitong huli. Bilang isang ipinagbabawal na lupa, ang lugar na ito ay dapat na halos desyerto. Kung mas mapanganib ang isang ipinagbabawal na lupa, mas bihira itong makakita ng iba. Kaya, tiyak na may kakaibang nangyayari dito. Sa isang tiyak na lugar sa gitna ng Burning Heaven Sea, huminto ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng Asher, kung saan lumitaw ang isang spatial tunnel sa kanyang harapan. Whoosh! Pumasok siya sa lagusan, kung saan agad itong nagsara. Mabilis siyang lumipad, mabilis na pumasok sa isang palasyong gawa sa puting kristal. Buzz! May isang trono ng Asher Jade na nakalagay sa bulwagan. Biglang lumitaw ang isang nakasisilaw na puting figure sa tronong ito. Malabong makita ng isang tao ang isang pagod na elder na nakasuot ng asol na balabal sa loob ng liwanag na ito, ang kanyang katawan ay nagpapakita ng isang despot-ikong kamahalan na pumuno sa palasyo. Ano ang sitwasyon? Casual na tanong ng nakaasol na matanda. Hindi iyon taga Vermilion Bird Pavilion. Mahinahong sagot ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi mo siya inalis o pinaalis? Casual na tanong ng nakaasol na matanda. Pinakamainam kung hindi alam ng mga tagalabas ang kanilang layunin. Ang mga nakakaalam ay maaaring pansamantalang sumali sa Swiftwind Gate o kaya'y maging kaaway ng Swiftwind Gate. Maaaring mas malakas pa ang taong ito kaysa sa Crimson Elder ng Vermilion Bird Pavilion. Kahit binigyan ko siya ng imbitasyon, hindi niya tinanggap. Nanlalabo ang mga mata ng medyo may edad na. Ipinagpatuloy ng lalaki ang paglalarawan ng detalyado kung ano ang nangyari. Bantayan mo siya. Tiyak na kukunin ng Vermilion Bird Pavilion ang taong ito upang maging miyembro ng aming Swiftwind Gate. Kapag ang taong iyon ay nasa panganib, tulungan siya at gawin ang iyong makakaya upang i-recruit siya. Kung pipilitin niyang umalis, kalimutan mo na. Ang mga mata ng matanda na nakasuot ng asol ay kumislap. Oo, Gate Master. Kung handa siyang tulungan tayo, tataas ang pagkakataon nating makuha ang bagay na iyon. Matigas na sabi ng lalaking nakasuot ng Asher. Sa mga sumunod na araw,
Nagpatuloy si Zhao Feng sa paglibot sa Burning Heaven Sea, ngunit hindi siya nakipagsapalaran sa gitna ng Burning Heaven Sea, sa karamihan ay gumagala sa rehiyon na malapit sa gitna. Sa panahong ito, sinasanay niya ang kanyang sarili at sinisiyasat ang mga kakaiba ng lugar na ito. Sinusundan ako ng Swift Wind Gate. Matagal nang natuklasan ni Zhao Feng na sinusundan siya ng mga tao. Bagamat nagtataglay sila ng napakataas na antas ng mga kasanayan sa pagtatago, hindi sila makatakas sa mga mata ni Zhao Feng. Ngunit dahil hindi pa sila nagpapakita ng anumang halatang puot, walang plano si Zhao Feng na atakihin sila. Biglang sumabog ang isang mapang-ipang enerhiya mula sa dagat ng apoy. O hindi. Naramdaman ni Zhao Feng ang matinding puot. Ngunit natuwa ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kulay asol na nagtatago sa likuran niya. Hindi pa rin napigilan ng Vermilion Bird Pavilion ang sarili. Hahaha, kung handang sumali ang taong ito sa ating Swift Wind Gate, talagang kailangan kong pasalamatan ang Vermilion Bird Pavilion. Ang lalaking nakasuot ng Asher ay patuloy na nanatiling nagtatago sa sandaling ito. Boom! Isang matandang lalaki na may magaspang at maitim na dilaw na balat, makapal na kilay, at malalaking mata, at nakasuot ng dilaw na balabal, ay lumabas mula sa dagat ng apoy. Mamatay. Sa sandaling lumitaw ang elder na ito, nagpakita siya ng kakilakilabot na divine power. Lumitaw ang madilim na dilaw at mabigat na enerhiya na naging sanhi ng paghinto ng katawan ni Zhao Feng. Second Heaven. Ang pagkabigla ay lumitaw sa mga mata ni Zhao Feng. Hinulaan niya na ang bagong dating na ito ay mula sa Vermilion Bird Pavilion, ngunit hindi niya inaasahan na magpapadala ito ng Second Heaven God Lord. Boom! Ang napakalaking pagdagsa ng divine power ay nagtipon sa itaas ng ulo ni Zhao Feng sa isang napakalaking bundok. Ang pag-aapoy ng walang hanggan na apoy ay naging sanhi ng napakalaking bundok na ito na nagpapakita ng isang pahiwatig ng madilim na pula, na nagpapataas ng presyon na inilabas nito. Sa sandaling ito, swish! Lumipad palabas ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asol na damit. Kaibigan, na-target ka ng Vermilion Bird Pavilion. Ang taong ito ay ang Second Heaven God Lord na si Lord Vast Soul. Atras na kami. Mabilis na lumapit kay Zhao Feng ang lalaking nakasuot ng asol na damit, kumikilos na parang isang bystander na dumating para tumulong. Si Zhao Feng ay makapangyarihan at may sariling pakulo. Kahit na hindi nila kayang talunin ang isang Second Heaven God Lord, silang dalawa na nagtutulungan ay ganap na kayang umatras sa kanilang buhay. Bukod dito, magagamit niya ang pagkakataong ito para i-recruit si Zhao Feng at magdagdag ng isa pang malakas na puwersa sa hanay ng Swift Wind Gate. Boom! Bang! Nagtulungan silang dalawa na durugan ang napakalaking bundok sa kalangitan. Kaya ito talaga ang Swift Wind Gate. Kahit anong pakana ang mayroon ka, sisiguraduhin ng matandang ito na hindi ka aalis. Ngumisi si God Lord Vast Soul habang umaarangkada siya, ang kanyang katawan ay nababalot ng kahangahangang enerhiya. Umalis. Hindi pinansin ng lalaking nakasuot ng Asher ang Lord Vast Soul. Hanggat maaari niyang ibalik si Zhao Feng sa Swift Wind Gate, maituturing pa rin itong isang uri ng tagumpay. Ngunit sa sandaling ito, sumabog ang malayong dagat ng apoy. Mamatay. Isang pulang matanda ang biglang lumitaw. Ito ay walang iba kundi ang taong umambos kay Zhao Feng noon, ang Crimson Elder. Hindi maganda, may isa pa. Ngumisi ang lalaking nakasuot ng kulay asol. Hindi niya inaasahan na ang Vermilion Bird Pavilion ay magpapadala hindi lang ng Second Heaven God Lord, kundi itago pa ang Crimson Elder sa malapit. Boom! Bang! Crash! Ang marahas na alon ng divine power ay umahan patungo kay Zhao Feng at sa lalaking nakasuot ng Asher. Ang Crimson Elder at ang Second Heaven God Lord. Kung mananatili tayo, malamang dito tayo mamatay. Umiikot ang isip ng nasa katanghaliang gulang. Ilang saglit pa ay nagdesisyon na siya. Hawakan mo sa likod. Babalik ako at kukuha ng reinforcements. Pagkatapos sabihin ito, sinimulan ng lalaking nakasuot ng Asher ang kanyang divine power at i-circulate ang kapangyarihan ng kanyang windlaw. Nagsimulang umikot ang asol na hangin sa kanyang katawan. Unti-unting sumanib ang buong pagkatao niya sa hanging ito. Swish! Ang lalaking nakasuot ng Asher ay nag-transform sa malabong Asher na liwanag na tumalsik sa bilis ng pagsabog.
Maliban kung sila ay bihasa sa bilis, kahit na ang Second Heaven Godlord ay hindi makakahabol. Wala akong magagawa. Pagkatapos tumakas ng medyo malayo, bumantong hininga ang lalaking nakasuot ng Asher. Bagamat hindi niya ma-recruit si Zhao Feng, na-frame niya siya. Si Zhao Feng ay nakaharap sa Godlord Vast Soul at sa Crimson Elder na nag-iisa, sinisiguro ang kanyang kapahamakan. Kung hindi siya maaaring maging kaalyado ng Swiftwind Gate, ayos lang napatayin siya ng Vermilion Bird Pavilion. Brat, mamatay ka. Pinagdikit ng Godlord Vast Soul ang kanyang mga palad, na lumikha ng madilim na dilaw na dingding ng lupa sa kaliwa ni Zhao Feng. Boom! Ang mga pader ay biglang sumara, naglalabas ng napakalaking presyon tulad ng ginawa nila, na tila sinusubukang durugan si Zhao Feng sa pool. Chaos Heaven Black Hole. Agad na pinakilos ni Zhao Feng ang napakaraming Chaos Origin Divine Power. Ang singsing sa paligid niya ay nagsimulang magdilim sa kulay, nagiging itim at nagsimulang maglabas ng mas malakas na pagbaluktot at lumalamon na kapangyarihan. Boom! Bang! Ang madilim na dilaw na mga dingding ay nagsama-sama. Ang shockwave ay nagdulot ng malalawak na alon ng apoy na bumangon sa dagat ng apoy. Biglang nagsimulang maglabas ng malakas na higop ang gitna ng pagsabog. Boom! Swoosh! Ang lakas ng mga pagsabog at ang enerhiya ng apoy ay nagsimulang magsalubong sa gitna. Mukhang kailangan kong gamitin ang lahat ng aking kapangyarihan. Nagdilim ang mga mata ni Zhao Feng. Pagkatapos ng kanyang pagsasanay, kahit na hindi ginagamit ang kanyang God Eye, kaya pa rin niyang makipaglaban sa isang Second Heaven Godlord. Sa pag-aayos ng alikabok, lumitaw ang isang napakaitim na globo kung saan nangyari ang pagsabog, na naglalabas ng malalim na magulong enerhiya. Ang Godlord Vast Soul ay nabigla. Naniniwala siya na, kahit na si Zhao Feng ay hindi napatay sa welga na ito, siya man lang ay masasaktan ng husto, ngunit ang resultang ito ay ganap na hindi inaasahan. King of Gods, Kabanata 1470. Isang Blazing Hell Fragment. Ang Godlord Vast Soul ay nabigla. Naniniwala siya na, kahit na si Zhao Feng ay hindi napatay sa welga na ito, siya man lang ay masasaktan ng husto, ngunit ang resultang ito ay ganap na hindi inaasahan. Ang batang ito ay nagtatago ng kanyang lakas. Ang mukha ng Crimson Elder ay naging mabagsik. Si Zhao Feng ay mas malakas na ngayon kaysa sa dati nilang sagupaan. Marahil ito talaga ang dahilan kung bakit sinabihan ng Swiftwind Gate Godlord si Zhao Feng na hawakan ang likuran. Kailangan nating gamitin ang pagkakataong ito para patayin siya. Galit na bamulong ang Godlord Vast Soul. Kung mas malakas si Zhao Feng, mas malaki ang banta niya sa kanila. Ito ang perpektong pagkakataon. Bago dumating ang mga miyembro ng Swiftwind Gate, kailangan nilang patayin siya. Seal the heavens, harden the earth. Iniunat ng Godlord Vast Soul ang kanyang mga bisig, na nagpakawala ng malawak at mabigat na divine power. Nagdilim ang mundo habang bumibigat ang napakalaking pressure. Ang Godlord Vast Soul ay nagtataglay ng isang Earth Law. Hindi lang siya naapektuhan ng Burning Heaven Sea, talagang mas malakas siya kaysa sa normal. Ang nakakapasong apoy ay nagpasiklab din sa enerhiya ng Earth sa mundo. Bilang karagdagan, ang Heavy Earth Domain na ito ay patuloy na umuurong, na nagpapataas ng pressure sa loob. Chaos Heaven Black Hole, Lamunin. Ganap na na-activate ni Zhao Feng ang lumalamon na enerhiya ng Chaos Heaven Black Hole. Sa isang iglap, agad na gumaan ang pressure sa paligid niya. Samantala, ang Chaos Heaven Black Hole ay naging mas malakas mula sa pagsipsip ng kapangyarihang ito. Ang defensive skill ng batang ito ay nakaka-absorb talaga ng ibang energies. Magmadali at hampasin. Ang Godlord Vast Soul ay sumigaw sa alarma. Ang kanyang kanang kamay ay bumaril pasulong, na bold up sa isang kamao. Sa loob ng Law Domain, isang higanteng kamay ng bato ang nabuo sa harap ni Zhao Feng. Boom! Ang higanteng kamay ng bato ay dumikit kay Zhao Feng. Boom! Swish! Swish! Ang Crimson Elder ay agad na iwinagayway ang kanyang saber, na nagpalabas ng nakakatakot na alon ng apoy. Hindi maganda. Ang dalawang nagtutulungan ay medyo mahirap pakitunguhan. Nagdilim ang ekspresyon ni Zhao Feng. Ang Godlord Vast Soul at ang Crimson Elder ay may napakalakas na pag-atake. Ang Chaos Heaven Black Hole ay hindi makakatagal.
At dahil nasa loob siya ng law domain ng isang second heaven godlord, limitado ang kanyang bilis. Kaya, maliban kung ginamit ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng kanyang God Eye o ang Ancestral Artifact Fragment, mahihirapan siyang makatakas. Ngunit kapag ginamit na niya ang dalawang bagay na ito, ipapadala nito ang dalawang godlord na ito sa siklab ng galit, marahil ay pinapakilos pa ang Vermilion Bird Pavilion sa likod nila. Boom! Bang! Crash! Inihagis ni Zhao Feng ang kanyang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword, ginagawa ang kanyang makakaya upang pahinain ang mga paparating na pag-atake. Magagamit ko lang ang kapangyarihan ng aking God Eye. Nanlalabo ang mga mata ni Zhao Feng. Hanggat hindi niya masyadong pinapahalata, ang mga taong ito ay mahihirapang tuklasin ang Ninth God Eye. Ngunit sa sandaling ito, isang nakaka-relax at casual na boses ang umalangaw-ngaw sa larangan ng digmaan. Good sir, kailangan mo ba ng tulong? May iba na ba? Medyo nagulat si Zhao Feng. Hindi niya napansin ang bagong dating na ito hanggang ngayon. Siyempre, ito ay bahagyang dahil tinatakan niya ang kapangyarihan ng kanyang Dream God Eye at nasa gitna ng isang matinding labanan. Ikaw. Lumingon ang Godlord Vast Soul at agad na namutla. Lumingon si Zhao Feng upang tumingin at nakita ang isang kabataang nakasuot ng puting damit na may semi-transparent na katawan at mahinang aura. Hawak niya ang isang puting pamaypay at nakatayong baluktot sa hangin, may ngiti sa kanyang maningning na mga mata. Tang Bai, ipinapayo ko sa iyo na huwag makialam sa bagay na ito. Nagalit si Godlord Vast Soul at nagbabantang nagsalita. At ano ang mangyayari kung makialam ako? Kung willing siyang sumali sa team ko, kakampi ko siya. Inilibot ni Tang Bai ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay ngumiti siya kay Zhao Feng. Ano sa palagay mo? Sumali ka sa team ko at tutulungan kita laban sa dalawang matandang fogey na ito. Nagulat si Zhao Feng. Bagamat sinasamantala ni Tang Bai ang kanyang sarili sa pagkakataong ito para pagbabantaan siya, ang kanyang saloobin o tono man ay hindi tungkol sa isang taong nananakot sa iba. Nagbigay si Tang Bai ng mas magandang impresyon kaysa sa Vermilion Bird Pavilion o Swiftwind Gate. Bilang karagdagan, kahit na ang taong ito ay hindi gaanong katanda, siya ay kahanga-hangang isang pick first heaven. Bukod dito, hindi natatakot si Tang Bai sa isang second heaven godlord, at hindi rin siya natakot sa Vermilion Bird Pavilion na sumusuporta kay Godlord Vast Soul at sa Crimson Elder. Patunay ito na wala siyang simpleng background. Tang Bai, huwag mong isipin na hindi ka namin papatayin. Ang Godlord Vast Soul ay namula sa tainga habang siya ay sumisigaw. Para kay Tang Bai na subukan at mag-recruit ng isa pang Godlord sa harap mismo ng kanilang mga mukha ay walang iba kundi isang walang kabuluhang hamon. Ngunit sa kanyang pagtataka, hindi agad pumayag si Zhao Feng. Isa pang tao. Medyo nabalisa si Zhao Feng. Ang Vermilion Bird Pavilion o Swiftwind Gate ay hindi nag-iwan ng magandang impresyon sa kanya. Bukod doon, ayaw niyang sumali sa alinman sa mga paksayon na ito o sa pangkat ni Tang Bai sa alinmang paraan. Kung masyado siyang malapit sa mga tagalabas, mas malaki ang posibilidad na malantad ang kanyang pagkakakilanlan bilang Ninth God Eye. Gayunpaman, kung gagamitin niya ang Ninth God Eye o ang Ancestral Artifact Fragment sa panahong tulad nito, tiyak na makakagawa ng tamang conclusion ang dalawang partidong ito. Bilang karagdagan, kahit na si Tang Bai ay isang pick first heaven, ang kanyang lakas ay hindi dapat maliitin. Naramdaman ni Zhao Feng na maaaring mas malakas pa siya kaysa sa Godlord Vast Soul. Ang tatlo sa kanila na nagtutulungan ay mas mahirap harapin. Kung sasali ka sa team ko, hindi kita hihigpitan sa anumang paraan. Ang kailangan mo lang gawin ay samahan ako sa isang digmaan. Bilang karagdagan, maaari din akong magbigay sa iyo ng isang makapangyarihang lihim na sining na nagtatago sa iyong Godlord ng enerhiya at pagkakakilanlan. Walang pagmamadali na sabi ni Tang Bai. Gumagamit si Zhao Feng ng protective layer para itago ang kanyang hitsura sa buong oras na ito. Sinabi nito kay Tang Bai na ayaw ni Zhao Feng na malaman ng iba ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya, nag-alok siya ng isang bagay na lubhang kailangan ni Zhao Feng. Kung ito ay isang digmaan lamang, kung gayon tinatanggap ko ang iyong imbitasyon. Sabi ni Zhao Feng pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip.
Si Tang Bai ay nag-iwan ng mas magandang impresyon kay Zhao Feng kaysa sa iba pang dalawang paksayon, at si Tang Bai ay tila may maliit na koponan lamang sa kanyang panig. Bilang karagdagan, nangako rin si Tang Bai na hindi niya hihigpitan ang mga galaw ni Zhao Feng. Hindi ba umalis si Zhao Feng sa paglalakbay na ito para pagalitan ang sarili? Ang larangan ng digmaan ay isang mahusay na lugar para sa tiyak na ganoong bagay. At sa pinakamataas na paglilinang ng First Heaven ni Tang Bai, sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya sa labanan, malamang na hindi siya makakatagpo ng anumang bagay na partikular na mapanganib. Sa wakas, maibibigay pa ni Tang Bai sa kanya ang isang lihim na kailangan niya. Deal. Ngumiti si Tang Bai at agad na lumipad pasulong. Hindi. Ikaw. Agad na nataranta ang God Lord Vast Soul. Nagpadala lang siya ng salita para sa mga reinforcement, kaya malamang na hindi sila darating sa oras. Whoosh! Whoosh! Kinawayan ni Tang Bai ang kanyang puting fan, nagpapadala ng puting alon ng enerhiya sa low domain sa paligid ni Zhao Feng. Ang low domain na ito ay agad na nagsimulang humina na parang tumakbo ito sa direktang counter nito. Whoosh! Kasabay nito, ang Chaos Heaven Black Hole ni Zhao Feng ay pumutok ng may kapangyarihan, nagpapadala ng pangit at paglamon ng enerhiya at sinisira ang Earth Low Domain. Ngayon lang. Silang energy na iyon. Tumingin si Zhao Feng kay Tang Bai, mas tiwala sa lihim na sining na inaalok niya. Swish! Matapos makatakas sa paghihigpit, kinasuhan ni Zhao Feng ang God Lord Vast Soul at ang Crimson Elder. Gusto siyang patayin ng mga taong ito, kaya natural na hindi magpapakita ng anumang awa si Zhao Feng. Sinaktan mo ang isa sa mga miyembro ko, kaya huwag mo akong sisihin. Sa sandaling ito, ngumiti si Tang Bai at sinumpa ang God Lord Vast Soul. Mamatay. Ibinaba ni Zhao Feng ang kanyang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword, na nagpadala ng isang madilim na bolt ng enerhiya ng kidlat pasulong. Sil. Iniunat ni Tang Bai ang isang kamay, nagpakawala ng singsing ng kakaibang puting liwanag na tumama sa lugar. Naramdaman kaagad ng God Lord Vast Soul at ng Crimson Elder na ang isang bahagi ng kanilang lakas ay tinatakan, at maging ang kanilang bilis ay naapektuhan. Patayin. Inatake ni Zhao Feng ang Crimson Elder, ang kanyang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword ay tumataas sa kapangyarihan. Ang God Lord Vast Soul ay isang second heaven na bihasa sa Earth Law at sa mga diskarte sa pagtatanggol, na ginagawa siyang mas mahirap na target. Kaya, inatake niya muna ang Crimson Elder. God Lord Vast Soul, iligtas mo ako. Ang Crimson Elder ay agad na tumawag sa God Lord Vast Soul para sa tulong. Nangangahulugan ang silang energy ni Tang Bai na magagamit lamang ng Crimson Elder ang humigit kumulang 70% ng kanyang lakas. Sa sandaling ito, ang lakas ng isang time law ay bumalot sa Crimson Elder. Sa bahagi ng kanyang lakas na selyado, ang Crimson Elder ay hindi gaanong kayang labanan ang time law. Isang tame law. Mukhang nakahanap na ako ng mas magaling sa pagkakataong ito. Natuwa si Tang Bai. Hindi pa siya nakakita ng First Heaven God Lord na may time law. Siyempre, malamang na mayroong ganoong pag-iral sa maalamat na light race. Swoosh! Swish! Ilang mga alon ng Chaos Origin Tribulation Lightning Energy ang humamped sa katawan ng Crimson Elder. Ang mga pag-ataking ito ay hindi lamang sumipsip ng kanyang enerhiya ngunit mahirap ding pagalingin. Tumigil ka. Inipon ng God Lord Vast Soul ang divine power sa isang madilim na dilaw na dragon na umuungol pasulong. Matyaga ka lang maupo dyan. Kinawayan ni Tang Bai ang kanyang pamaypay, nagpapadala ng mga cascades ng puting enerhiya sa dilaw na dragon na patuloy na nagseseli ng kapangyarihan nito. Boom! Bang! Sa huli, binasag ni Tang Bai ang pag-atake gamit ang isang palad. Sa kabilang panig, sinaksak ni Zhao Feng ang dibdib ng Crimson Elder, na nagpapahintulot sa kapangyarihan ng Chaos Origin Tribulation Lightning na tumakbo ng laganap sa loob ng katawan ng Crimson Elder. Whoosh! Ang katawan ng Crimson Elder ay mabilis na nasunog hanggang sa abo ng apoy ng Burning Heaven Sea. Boom boom boom! Ang isang malakas na alon ng enerhiya ay nagmula sa malayo, at ang isa ay malabo na makita ang hugis ng isang barkong pandigma sa abot tanaw. Oras na para umalis. Tumawag si Tang Bai, at pagkatapos ay umalis siya kasama si Zhao Feng.
Hindi nagtagal pagkaalis ng mag-asawa, bumaba ang isang barkong pandigma sa iskarlata na apoy at naglalabas ng malupit na aura. Isang babaeng nakasuot ng pulang damit ang lumabas mula sa dulo ng barko. Godlord Vastsoul, ano ang nangyari? Si Tang Bai ay sumama sa isa pang Godlord at pinatay ang Crimson Elder. Naikuyom ng Godlord Vastsoul ang kanyang mga kamao sa galit. Gago. Itong si Tang Bai, kung hindi para sa kanyang amo. Balik muna tayo. Naging malungkot ang ekspresyon ng babaeng nakapulang damit. Samantala, sinundan ni Zhao Feng si Tang Bai sa ibang lugar sa Burning Heaven Sea. Buzz. Isang madilim na asol na landas ang nabuo, at pumasok ang mag-asawa. Sa loob ng Divine Kingdom ay isang magandang tanawin, at makikita ng isa ang walang hangganang dagat sa di kalayuan. Sa pag-scan gamit ang kanyang Divine Sense, natuklasan ni Zhao Feng na medyo kakaunti ang mga tao sa Divine Kingdom na ito, kasama ang 2 Godlords at 8 half-step Godlords. Relax. Hindi ito ang ating buong puwersa. Ngumiti si Tang Bai. Pagkatapos ay tinipon niya ang lahat ng miyembro sa loob ng Divine Kingdom sa isang malaking bulwagan. Isang bagong miyembro, ang Godlord Zhao Wang. Ipinakilala ni Tang Bai sa lahat. Ipinakilala ni Tang Bai ang lahat kay Zhao Feng. Ang karamihan sa mga taong ito ay hindi kabilang sa anumang paksayon, at ang isa sa 2 Godlord ay mula pa sa isang zone na kalapit ng Chanhe Zone. Dahil pumayag kang sumali sa aking koponan, dapat kong sabihin sa iyo kung ano ang aming layunin. Huminahon ang ekspresyon ni Tang Bai. Karaniwan, ang isang mapanganib na ipinagbabawal na lupa tulad ng Burning Heaven Sea ay hindi kailanman magiging lugar ng pagtitipon ng napakaraming tao. Ang lahat ng ito ay dahil, isang buwan na ang nakalipas, isang Godlord ng Vermilion Bird Pavilion ang nakatuklas ng mga palatandaan ng isang ancestral artifact fragment sa Burning Heaven Sea. Paliwanag ng isang itim na nakabaluti at matipunong lalaki. Ancestral artifact fragment. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na matigilan. Hindi niya inaasahan na ang Burning Heaven Sea ay magiging tahanan ng gayong kayamanan. Siyempre, ang karamihan sa mga ipinagbabawal na bakuran ay may mahahalagang halaman na wala na sa labas ng mundo o matagal nang nawawalang mga kayamanan. Ito rin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng patuloy na daloy ng mga tao na nakipagsapalaran sa mga mapanganib na lugar na ito. Batay sa aming mga ulat sa katalinuhan, ito ay dapat na isang ancestral artifact fragment Blazing Hell. Dagdag ni Tang Bai.